Kumusta mga katrivia? Mahilig ka ba magbasa ng Biblia? Isa ka rin ba sa mga naku-curious sa mga kwentong meron dito? Ano nga ba ang kasaysayan nito at ano pang mga bagay ang maaaring hindi pa natin alam tungkol dito? Yan ang ating tatalakayin dito sa isa na namang video na kung saan magbibigay ng bagong kaalaman at saya. Siyempre, i-challenge ka namin sa mga matutunan mo. We will have quizzes and giveaways at kahit sinong makakapanood, pwedeng sumali. Kaya make sure mo lang na hanggang dulo, dyan ka lang. Like mo na rin tong video, subscribe, and hit the notification bell. Stay curious, stay awesome, and stay tuned. Ako si Aling Teta at ito ang Aling Teta Trivias. Ang Biblia ang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang aklat sa kasaysayan ng tao. Ito ay isang pinagsama-samang mga sagradong teksto na sentro ng paniniwala ng Hudaismo at Kristyanismo. Ang Biblia ay nahahati sa dalawang seksyon. Ang Lumang Tipan o Old Testament na kinabibilangan ng mga tekstong minana mula sa Hudaismo at ang Bagong Tipan o New Testament na naglalaman ng mga Kristiyanong kasulatan. Ang Lumang Tipan ay isang pinagsama-samang mga sinahunang kasulatang Hebreo na maingat na iniingatan ng mga eskriba, pari at matatalinong individual na mga nakaraang henerasyon. Isipin mo na lang ito na sinaunang archive kung saan ang mga salaysay, batas at propesiya na pinangangalagaan noong unang panahon. Sa Bagong Tipan, mababasa ang mga salaysay ng buhay ni Jesus at ng unang Christian community. Ang mga Gospels ay nagsasalaysay ng kanyang kwento, habang ang mga sulat ay nagsasabi ng mga pananaw at patnubay sa mga umuusbong na Christian groups. Pero, paano na pagsama-sama ang mga serye ng mga aklat, mga salaysay at mga sulat na ito para maging Biblia na kinikilala natin ngayon? Sa canonization process, maselang pinili ang mga mahalagang manuskrito. Malaking parte nito ay ang Councils of Carthage and Hippo. Sila ang church council ng early Christian church na may mahalagang papel sa kanon ng Biblia. Sila ang masusing nagtukoy kung aling mga aklat ang dapat ituring na may awtoridad at kasama sa mga banal na kasulatang Kristiyano. Ang mga factors tulad ng apostolic authorship, malawakang paggamit at teolohikal na pagkakapare-pareho ang gumabay sa pagsasama ng ilang mga teksto na nagpapatibay sa pundasyon ng pagbuo ng Biblia. Noong 4th century, sinalin ni St. Jerome ang Biblia sa Latin. Dahil sa kanyang salin na tinatawag na Vulgate, ang Biblia ay hindi lamang naunawaan kundi big deal din sa Latin-speaking countries. Hindi ito tumigil doon na i-translate pa ito sa iba't ibang wika para maiugnay sa mga tao sa lahat ng dako. Dahil sa salin ni St. Jerome, ang Biblia ay naging isang bagay na maaaring hiugnay ng lahat saan ka man nakatira. Sa ngayon, ang Biblia ay tumatayo hindi lamang bilang isang patnubay sa relihiyon, kundi bilang isang cultural foundation na nakaka-impluwensya sa sining, panitikan, at ethics. Ngayon, mas nakilala pa natin ng Biblia. Ano naman ang mga fun facts or trivias na maaaring hindi pa natin alam sa tanang buhay natin? Sa totoo lang, napakaraming Bible trivias ang pwede nating malaman at matutunan. Pero mukhang hindi natin madidiscuss dito lahat yon at kukulangin ng araw para malaman mo lahat. Pero ngayon, meron tayong ilang mga interesting trivias about the Bible. Simulan natin! Higit sa 100 million copies ng Biblia ang binibenta kada taon. Kung kaya't ang Biblia ang pinakamabentang aklat sa kasaysayan na may higit sa 5 billion copies na naibenta. Ang salitang Biblia ay mula sa salitang Griego na ta Biblia, na nangangahulugang the scrolls o the books. Ang salita ay nagmula sa ancient city ng Byblos
na naging official supplier ng mga paper products noong unang panahon. Ang buong Biblia ay isinali na sa 532 na wika. Ito'y bahagi ring isinalin sa 2,883 na wika. Ang Biblia ay hindi isang solong aklat, kundi isang koleksyon ng mga aklat mula sa iba't ibang mga may akda, tulad ng mga pastol, hari, magsasaka, pari, makata, eskriba at mangingisda. Kasama rin sa mga may akda ang mga traidor, nangungurakot, mga ngalunya, mga matay tao at auditor. Ang pinakamahabang bersikulo sa Biblia ay ang Esther 8:9. Ito ay nagsasabi kung paano si Mordecai, isang Hudyo sa Persya, ay sumulat ng isang bagong dekreto upang iligtas ang mga Hudyo mula sa balak ni Haman na patayin sila. Habang pinakamaikli naman ay ang Juan 11:35 na nagsasabing si Jesus ay umiyak. Bagamat ito ang pinakamaikli sa Ingles, hindi ito ang pinakamaikli sa original na wika. Ayon sa ilang mga sources, ang pinakamaikling talata sa Griego ay Luke 20:30 na nagsasabi ng at ang pangalawa sa Filipino o and the second sa English na mayroon lamang 12 letters. Pero maaaring depende ito sa manuskrito at ang pagsasali na ginamit. Pareho rin namang napakaikli ng mga talata at nagpapahayag ng mahalagang mensahe. Ang pinakamahabang kabanata sa Biblia ay ang Awit 119 at ang pinakamaikli ay ang Awit 117 na mayroong 2 bersikulo lamang. Ang mga kabanatang ito ay parehong nagpapahayag ng pagpuri at pasasalamat sa Panginoon at ng pagmamahal at pagsunod sa kanyang kautusan. Wala nang natirang orihinal na kasulatan ng Biblia. Ang mga manuskrito na isinulat ng orihinal ng mga mayakda ay hindi na makikita. Ngunit natagpuan ng ilang manuskrito na may petsa hanggang ika-2 siglo. Ang mga unang manuskrito ay isinulat sa pergamino, material na gawa mula sa balat ng hayop na maaaring tupa, kambing, usa o baka. Mas maraming nagbabasa ng Biblia sa mga babae kaysa sa mga lalaki, ang mga mas matanda kaysa sa mga mas bata, at ang mga African Americans kaysa sa ibang lahi. Ayon sa isang mayakda, pinatay ng Diyos ang 25 milyong tao sa Biblia. Pinatay naman ni Satanas ang mga 60 tao at 10 dito ay pinayagan ng Diyos na patayin ni Satanas bilang bahagi ng isang challenge sa aklat ni Job. Ang pinakamahabang salita sa Biblia ay Maher-shalal-Hash-baz. Ito ang pangalawang pangalan na hinulaan sa Isaiah 8:1 at 3. Ang nasabing pangalan ay may literal translation na quickly to the plunder o nagmamadali sa pangungurakot. Isa rin itong tanda ng paghatol ng Diyos sa mga kaaway ng Huda na nangangahulugang papayagan ng Diyos ang hari ng Assyria na sakupin at nakawan ng kaharian ng Samaria at ang kaalyado nitong Damasco na nagbanta sa Huda. Habang tumagal ng higit 1,000 taon para isulat ang lumang tipan, ang bagong tipan ay isinulat sa loob lamang ng 50 to 75 years. Noong 1631, isang publishing company ang naglabas ng isang Biblia na may typo error na thou shalt commit adultery. Tanging siyam lang ang kopya ng Bibliang ito na kinilalang The Wicked Bible or The Sinner's Bible. Ang Biblia ay isang malaking impluensya sa 3 major religions sa buong mundo: Kristyanismo, Judaismo, at Islam. Si John Wycliffe ang unang nag-publish ng buong pagsasalin ng Biblia mula sa Latin Vulgate sa Ingles. Namatay si Wycliffe by natural causes noong 1384. Ngunit noong 1415, pinalabas siyang heretic ng Council of Constance na naglalayong pigilin ang impluensya ng mga aral ni Wycliffe. Noong 1428, hinuhay ang kanyang mga labi at sinunog ang mga buto nito para i-dishonor siya. Si William Tyndale ang nag-publish ng unang edited version ng New Testament sa Ingles. Sinalin niya ang original na Greek translation nito at naipublish noong 1526. Hindi ito nagustuhan ng otoridad, lalong-lalo na mula sa simbahan.
Noong 1536, siya ay inaresto para sa heresy, lalo na dahil sa kanyang mga pananampalataya at pagsasalin. Bilang parusa, siya ay itinali at sinunog sa poste. Ang pangalan ni Adan ay mula sa Hebrew na Adama, na nangangahulugang ang lupa. Ang unang authorized Bible na na-publish sa Ingles ay ang Great Bible noong 1539. Inihayag ni Haring Henry VIII ng England na ito ay dapat nabasahin ng malakas sa mga misa sa simbahan ng England. Ang China ay hindi lang ang pinakamalaking producer ng tela at mga textile sa buong mundo. Sila rin ang pinakamalaking producers ng Biblia. Ang Geneva Bible ang unang Bibliang gumamit ng numeradong mga taludtod. Ito rin ang Bibliang ginamit ni Shakespeare at ang dinala ng mga pilgrim sa Amerika noong 1620. Eto na ang pinaka-aantay nating quiz at sana pinanood mo ng buo ang video na to. At kung sino man ang unang 3 makakapag-comment na mga tamang sagot sa comment box ay mananalo ng 60 pesos load. Eto na ang mga tanong. Sana nagustuhan mo ang videong ito. Kung nabitin ka sa mga trivias natin about sa Bible, comment ka na lang sa baba for part 2. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe ka na rin at ring the notification bell. Kung may gusto ka na ma-feature sa channel natin, i-comment mo na lang rin yan sa baba. Hanggang sa susunod mga ka-trivias, thank you for watching!